Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, February 11 na po 2026, meron po tayong dalawang LPA na namo-monitor at aalamin po natin kung ito po ay magiging bagyo or magiging panibagong bagyo po sa mga susunod po na mga araw. Patuloy din po nakakaapekto ang weather system na shearline sa ilang bahagi ng ating bansa. So alamin natin lahat ng mga detalye at mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-uulan ngayong araw po ng Miyerkules. Pero bago yan, please makikiusap muna ako na i-like nyo po at i-share ang ating update. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po, ako po muli si Kuya Francis, ang inyong pong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules. So dito muna natin sisimulan sa ating pong tinatawag na tropical cyclone threat potential. So tinignan ulit natin yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential at consistent pa rin po ito na may nakikitang dalawang low pressure area dyan po sa may kanlurang bahagi po ng Palawan at sa may silangang bahagi po ng Mindanao. Tignan nyo mabuti yung pinakamapa natin. Ito ho ay sa pagitan ng February 9 hanggang sa February 15. So ngayon, nasa kategorya naman ito ng pagiging low chance na category para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. May mga nagtatanong, isa ba sa dalawang LPA na yan ay magiging bagyo o yung magiging panibagong bagyo? At sa mga hindi nakakaalam, ang pangalan po ng susunod na bagyo ay tatawagin pong bagyong Kaloy. At sa ngayon po kasi nasa low chance na category ito at hindi pa natin maiko-consider na magiging bagyo ang isa sa dalawang low pressure area na yan. Pero malaking factor po dito ang iba't ibang weather system na nakakaapekto sa ating bansa, especially ito pong shearline at yung unti-unti pong nararamdaman natin na pagbabalik po ng easterlies o yung malinsangan po na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Well, babalikan ho natin yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Alamin natin kung may chance ba itong maging bagyo or pwedeng maging banta lamang o hindi naman talaga magiging bagyo. Ngayon po ay sisilipin muna natin yung ating pinaka live po na mapa. At kasama sa ating alamin ngayon ng mga lugar na apektado po ng tinatawag natin na forecast weather conditions, shearline, northeast monsoon at mga localized thunderstorms. Take note nyo din, meron din po tayong mga heavy rainfall warning na nakataas ngayong araw po ng Miyerkules. So sa ating pong pinakamapa at kung makikita nyo, klaro naman tayo, clear tayo ngayon, all clear tayo. Wala tayong bagyo na minomonitor sa loob at sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita nyo mabuti, i-zoom in natin, makikita nyo mabuti, nandyan po ang epekto ng shearline. So ito yung kulay asul na yan na makikita nyo sa may bandang eastern po ng Visayas. At dito sa ilang bahagi po ng Luzon, babang bahagi po. No? Kung makikita nyo, ang shearline po ay patuloy po nakakaapekto dyan po sa may Visayas, sa may Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin at Dinagat Islands. Ngayong araw po ng Miyerkules, umaga pa lamang hanggang sa magtanghali, lalo po sa hapon, may mga tsansa na ng mga pag-uulan sa mga lugar po na aking binanggit. So, cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms po ang asahan natin sa mga lugar po na aking binanggit dahil po sa shearline. So, ang shearline naman kasi ito yung kumpul ng kaulapan dahil po sa malamig na hangin dulot po ng northeast monsoon. Makita nyo, nandiyan pa rin ang amihan. At yung malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, ito po yung easterlies. So yung easterlies wala sa forecast pero nandyan yung hangin niya. So kung makikita nyo, ito yung hangin ng easterlies at isang factor po ang easterlies kaya nabubuo ang mga low pressure area. Alamin natin mamaya dahil dalawang LPA yung sinabi ko sa inyo, may manggagaling dito sa may bandang silangan po ng Mindanao at sa may kanlurang bahagi po ng may Palawan. So bukod dyan, sa Cagayan Valley naman po, sa may Cordillera Administrative Region, kasama po ang Bicol Region, Aurora at Quezon, maaga pa lamang ay makakaranas na ng maulap na kalangitan, cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon. So tulad na aking sinasabi na ang amihan o northeast monsoon, hindi naman yan talaga nagbibigay ng mga malalakas na mga pag-ulan. Pero yung mga ambon, mga light rains, usually yun lang ang binibigay ng amihan. Tas kasama etong malamig po na hangin. Ngayon din po, no, ay makakaranas pa rin tayo ng medyo malalakas na hangin. Dulot po yan ng high pressure, kasabay po ng amihan. So, sa Metro Manila naman po, eto po, tingnan natin mabuti. Sa may Metro Manila, at talalabing bahagi po ng Luzon, asahan pa rin natin dyan ang maulap na kalangitan. Maaga pa lamang hanggang sa magtanghali. Pero may mga tsansa na pwede ding umaraw, no?
Depende ho yan sa magiging sitwasyon or sirkulasyon po ng hangin. Kaya nga lagi ko sinasabi, sa forecast natin, kapag meron tayong mga weather system tulad ng northeast monsoon, amihan, mataas ang tsansa ng maulap na kalangitan. So, Metro Manila, mataas ang tsansa ng maulap na kalangitan na magkaroon naman ng mga isolated light rains lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. So, ang amihan, kahit sabihin natin na malamig na hangin yan, na nanggagaling po sa may hilaga ng Luzon, pag sinabayan naman yan ng iba't ibang weather system, tulad na lamang po ng shearline, easterlies, localized thunderstorms, no, ITCC, nagkakaroon yan ng double na effect o dobleng epekto sa mga lugar na direkta nitong naapektuhan. At ang nalalabing bahagi po ng Mindanao, ito po, sa may Mindanao area tayo, hapon po, sa hapon may mga tsansa na makaranas po ng mga isolated light rains, rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms, no? Mga local thunderstorms. Pag sinabi kasi natin na local thunderstorms, yan is madalas sa hapon po nagpapaulan. At ang pinakapalatandaan natin pag mga localized thunderstorms, mainit po sa umaga hanggang sa tanghali yung maalinsangan po na hangin. Pero dahil nga unti-unti pa lang bumabalik ang easterlies, so, hindi pa ganoon kasigurado kung yung mga localized thunderstorms natin ay magpapaulan sa hapon. Pero lagi ko sinasabi, mag-ingat, maging handa at maging alerto. So, balikan natin yan mamaya at ngayon po kinakailangan nating alamin muna yung mga lugar na apektado po ng shearline kasi meron tayong nakataas na heavy rainfall warning para din makapaghanda yung mga kababayan natin. May mga nakataas din na gale warning sa mga lugar na babanggitin ko. So, maging handa at maging alerto. So, ngayon po, no, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Ito, take note po. Sa may Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Albay, at sa may Sorsogon. So, kakaunti lamang yung mga lugar na yan. Pero yung sinasabi natin na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan, dyan yung mga area na yan, ay sapat para magpabaha sa mga low-lying areas or sa mga mababang lugar. At landslide naman, delikado rin sa mga landslide prone area. So ngayon, tignan natin mabuti, no? Yung sinasabi natin doon sa tropical cyclone threat potential natin na low pressure area. Actually, 2 LPA po yung ating namo-monitor doon at yun sa pagitan ng February 9 hanggang sa February 15. So ngayon, February 11 na. So diyan, mataas na ang tsansa na lumabas siya sa mga susunod po na mga oras. At eto, dahil yung isa po nakikita natin, sa may bandang silangan po ng Mindanao manggagaling yan, medyo malawak yung distansya, yung radius o yung nasasakop ng low pressure area. At kung magmamasdan nyo mabuti, ang makikita kasi natin dito unang-una, yung kupol na kaulapan bago siya maging tinatawag natin na low pressure area. Wala pa tayong nakikita sa ngayon, wala pa na monitor dyan ng kumpol na kaulapan or mga cloud cluster dahil silangan po ng Mindanao yan manggagaling. So, eto po sabihin na natin na banta pa lamang. Sa may bandang kanlurang bahagi po ng Palawan, dyan manggagaling yung isang LPA. Sa ngayon, wala pa tayong cloud cluster na nakikita or kumpol ng kaulapan, pero sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, may siguradong 2 low pressure area at nasa low chance na category para maging isang bagyo. So yung susunod na bagyo, tatawagin bagyong Kaloy. May mga nagtatanong sa atin, sabi, Kuya Francis, saan naman ang direktang magiging direksyon ng susunod po na magiging bagyo? Kung dito mabubuo ang isang bagyo, o yung isang LPA na namomonitor natin sa may silangan po ng Mindanao, dyan manggagaling yan, no? Dyan dadaan yan, o magiging direksyon yan, pasilangan po ng Mindanao, at mahagip nito ang bahagi ng Eastern Visayas, tatawid sa kanlurang bahagi po ng Palawan. Yun yung senaryo na nakikita natin kung sakaling may ma-develop po na LPA at maging bagyo dito sa may bandang silangan po ng Mindanao. Dahil kung mapapansin ho ninyo, wala tayong high pressure na hangin na nakikita pataas. So walang tutulak sa LPA or kahit may babuong bagyo dito sa may silangan ng Mindanao, pataas. Kaya ang tutumbukin niya, itong Eastern Visayas, palabas ng kanlurang bahagi po ng Palawan. So halos yung naunang bagyong Ada, yung Basyang, halos pare-parehas po sila ng nagiging direksyon. Which is okay lang yon, mahinang bagyo, wag lang yung mga typhoon o super typhoon category po na bagyo. At kung makikita nyo naman, ang LPA naman na mabubuo dito po sa may bandang kanlurang bahagi ng Palawan, sa ating forecast maliit na radius lamang o maliit lamang yung pinaka masasakop ng LPA nito
At ito ay hindi natin nakikita na papasok o tatawid dito sa ating bansa dahil ito po ay sasalungat siya, no, sa hangin po ng amihan o northeast monsoon. Kapag ka ang isang LPA kasi ay sinabayan po ang epekto ng amihan, agad-agad yan nalulusaw. So meaning to say, mas mataas ang tsansa ng LPA na namamonitor natin dito sa may bandang silangan ng Mindanao na mabuo within the next 24 to 48 hours or hanggang sa February 15. So kinakailangan i-monitor natin yan para maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Pero wag ho kayong mag-alala sa track at pagkatala po ng pag-asa, max na yung umabot tayo ng 2 bagyo ngayong February, no? Yung una kasi yung Basyang at pangalawa yun ngayong 2026, unang bagyo naman sa February. And then pagdating ng March ay malilesin na po o malilimitahan na yung mga bagyo, halos wala nang bagyong papasok dahil papasok na tayo sa heat index o yung mainit na panahon. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, kahit po mainit na panahon, may mga nabubuo pa rin mga LPA or mga bagyo dahil sa climate change at pagbabago po ng direksyon ng mga hangin. So, darating na tayo doon sa mainit na panahon, sa mga susunod na buwan, easterlies ang ating magiging kalaban o yung pinakapangunahing weather system na ating aabangan at imomonitor. At unti-unti na rin babalik ang habagat sa mga susunod po na mga buwan. March, April, sa May yan. Diyan na po ang kasagsagan po ng habagat. So maging handa, maging alerto po tayo. So unang-una, dahil meron tayong 2 LPA na namamonitor at meron tayong 3 weather system, unang-una, etong shear line, malawak pa rin yung mga lugar na apektado niya. Northeast monsoon at ito po tinatawag natin na localized thunderstorms. Kinakailangan maging handa, maging alerto at kinakailangan mag-antabay po sa ating update. So tayo po ay madaling araw nag-update. Maraming salamat sa mga naghihintay, sa mga nagko-comment, sa ating mga OFWs. Ito po para sa ating lahat. So mas maganda na i-share din natin sa mga kakilala natin. Mag-antabay kayo, may bagyo man o wala, mag-update po tayo. Yung pangalawang paalala ko, alos araw-araw ko po itong sinasabi, kailangan ho i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Yung iba, hindi na pinapansin kasi sabi, paulit-ulit naman si Kuya Francis, isi-safety, naka-safety na nga. Paano isi-safety mga kaibigan yung mga dokumento ho natin sa mga nakalagay, sa mga drawer, no? Kung saan-saan, pag nagkaroon ng mga pagbabaha, or mga biglang malalakas na pag-ulan, delikado yan, no? Hindi lang mga papeles, no? Lahat po, mga importanteng bagay, no? Mga itinatago natin, mga savings natin, o kung ano man yan, mga alahas, lahat po yan. I-safety sa importanteng gamit para kapag may mga biglang pagbabaha at pag-uulan, hindi tayo mahihirapan. Mga appliances din, no? I-double check nyo, mamaya may mga problema yan sa mga wiring, makuryente tayo. Yung pangatlo paalala ko, ngayon ho, dahil meron tayong shear line, yung mga ulan pa rin mararanasan dyan sa may bandang Eastern Visayas. So, kinakailangan pa rin na mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat po ng pang ilang araw. Hanggat hindi po kasi nawawala yung kulay asul na yan. Kung makikita nyo yung kulay asul na yan, yan yung nagbibigay ng mga pag-ulan. At the same time, yung pressure ng hangin na meron ngayon, nakaka-apekto po yan. Kaya hindi nakakapagtaka noong mga nakarang mga araw, sobrang lakas po ng hangin. Akala natin yung hangin parang bagyo talaga pero mainit ang panahon. Dahil po yung sa high pressure na hangin kasama po ng amihan na kahit po maaraw, malamig yung hangin na atin pong nararanasan. Ito pa yung isang paalala ko na lagi ko sinasabi, ay double check natin ngayon yung mga bahay natin, yung mga bubong, yung mga haligi, baka mamaya walang tibay, yung mga dapat nating asikasuhin sa ating tahanan para sa safety natin. Kasi pag may mga bagyong malalakas o mahinang bagyo, tahanan talaga natin ang pinaka-shelter natin. Diyan tayo sumisilong. So mas maganda patibayin natin, no? Bigyan natin ng panahon para ayusin. At ito, yung isang paalala na lagi ko sinasabi, linisin natin ating mga kapaligiran. No? Alam nyo, number 1 na problema at kalaban natin dito, basura. Bakit? Kapag ka nagkaroon ng mga malalakas na mga pagulan dito sa may silangan po ng Mindanao, the rest po ng Mindanao, no? Localized thunderstorms. Minsan nagbubugso ng pag-uulan ng isang malalakas, no? Minsan umaabot ng 30 minutes hanggang isang oras ang bugso ng mga pag-uulan. Pagkabat wala pa naman masyadong banta talaga ng mga localized thunderstorms, mag-ingat sa hapon at sa gabi. Ang shear line nananatili pa rin, may mga pag-uulan pa rin nararanasan. Noong nakarang araw pa ito, so kinakailangan linisin yung kapaligiran dyan para hindi po magkaroon ng mga biglaang pagbabaha. Alam nyo, pag walang basura, walang mga plastic,
yung flow ng tubig, no, kahit hindi okay yung flood control diyan sa mga lugar natin, sa mga lugar ho ninyo, eh dadaloy pa rin yung tubig. Pero kapag sa mga kanales nakabara, mga plastic, pabilis babaha. At ito yung panghuli, lagi ko sinasabi ito, napaka-importante. Always ho tayong manalangin sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa panibagong araw na ibinigay niya, ngayong araw po ng Miyerkules, at ipanalangin ho natin na walang malalakas na bagyo ang mabuo sa mga susunod po ng mga linggo or mga buwan. Bagamat kinakailangan pa rin natin ng ulan para sa ating mga palayan, sa mga pananim ng ating mga kababayan, ipanalangin natin na sapat lamang ang mga ulan at huwag susobra, dahil pag sumobra naman, baha naman po ang idinudulot ito sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Uulitin ko, summarize natin, unang-una, 3 weather system. Ito po, shear line, yung pangunahing weather system, northeast monsoon, at meron tayong localized thunderstorms. Take note po ninyo yan. At yung 2 LPA, manggagaling sa may kanlurang bahagi ng Palawan at sa may silangang bahagi po ng Mindanao. So take note, wala tayong bagyo na minomonitor sa ngayon, pero may tsansa ng LPA na mabuo sa pagitan po ng February 9 hanggang sa February 15. So ilang araw din yung ating pagmomonitor dyan. So samahan nyo ako palagi sa ating update. So sa ngayon, mga kaibigan ko, mga kababayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.